Kasaysayang hitik ng mga pangyayaring sa ilog na kaugnay. Diway silid ng alaalang pagdaloy ng ilog ang kapantay. Sa pag-inog ng mundo, dumaloy ka, ilog ng kasaysayan. At ang pagputol ng ating mga containers, hindi naman kinakailangan lahat patayo di ba? Pwede ding hatiin mo sa gitna, tapos ibuka mong ganon. Mas marami pa yung mailalagay mong halaman. Depende kung anong gamit. Oo, at depende sa paglalagyan mong espasyo. Maliit o malaki ang espasyo, pwede po tayo. Para Ayan. maging green ang ating kapaligiran. Metro greening yan no? Oo. Okay. Tapos hindi mo na kailangan bumili ng mga tray mo. Kasi yung mga lagayan ng prutas, actually, na yung styro na malalapad, pwede nang bedding yun para kung nagsisiding ka, o yung mga gulay-gulay mo, pwede na yun Oo. Nagagamit na yun. Tapos pwede mo siyang pagtabi-tabihin or parang meron kang patong-patong siya paakyat para tipid sa space. Malahagdan ang dating. Meron pa nga tayong tinatawag na nag-hydroponics sila. So, walang lupa. Isang pero araw, maghanap technology. tayo ng O kailangan i-guess i-guess natin dito yung ng expert magsasabi doon sa sa hydroponics. paano ba yan? Sa maliit na spasyo, pwede kang kumita ng libo. Kasi At yung iba, vertical yung milyon pa. gardening mo. Hindi, mga, halimbawa, kung meron ka mga, alam mo, yung cardinal sin, tinignan natin yun, di ba? Oo. Pwede nating Yung, i-device yung hydroponics doon. Eh kung mga 4 na floors yan, para ka may 1 hektarya nun. Exactly, Oo. O, pagka... Fresh air pa. Oo. Diba? At kung gusto nyo po magkaroon ng ideya ng iba't ibang mga paraan ng pagre-recycle na siyang tinalakay namin ngayon, pwede po, ipopost po namin sa lalong madaling panahon dito sa ating webpage ng Dumaloy Ka, Ilog ng Kasaysayan, sa official website naman ng DZUP, ang www.dzup.org. Ayan. So, hindi naman doon nagtatapos yung ating usapan dahil pwede naman palang kumita tayo habang tayo nagre-recycle. Pwede rin naman pala na yung ating i-compost, 'di ba? Ang ating itatapon na nabubulok na basura, pwedeng kasama dun sa ating proyekto ng pagre-recycle ng materials dahil yung pagre-recycle natin, yung i-recycle natin, ang paraan natin ng pagre-recycle ay paggamit dito bilang taniman ng ating mga herbs, mga gulay, mga magagandang halamang bumubulaklak at pwedeng ibenta mismo yung mga bulaklak. Diba? Okay. Ano pa yung mga community projects natin Actually, ng recycling aside from ang yung gustong pagtatanim? tinitingnan ngayon ng Sagip Pasig na ngayon kasi national na Sagip Ilog Pilipinas na kailangan bukod sa urban areas talagang meron na tong pakikipag-ugnayang tuwiran sa rural areas para halimbawa yung compost kasi alam natin limitadong space dito para kung ang composting or ang compost ay madadala natin sa probinsya at doon magtatanim ng ekta-ektaryang organic, yung ugnayan na yon ang maitutulong ng probinsya sila ang magtatanim. Tapos ang maitutulong naman ng mga urban centers, siyempre yung mga dense community, sila naman ang taga-benta ng organic. Sa halip na magtatapon ng basura kailangan natin magawa yan sa Oo. pamagitan ng ugnayan. So, hindi sapat na individual aware ka, ginagawa mo to, kailangan talaga magbuklod-buklod. So, yan ang mahalagang papel na kailangan. Diyan makakatulong ang Sagip Pasig. So, scaling up na siya ng ng mga produce, At ito yung malaking pagkakataon sa mga urban poor communities na tinatawag nating green jobs, na pwedeng ma-provide sa mga jobs. communities, Okay. or green enterprises. Oo. Dahil mula sa mga compostable na mga materials ay makakapagbigay tayo ng ng hanap buhay at agricultural production program sa mga kanayunan. Actually, pwede rin yan dito sa urban, kung talagang sisinupin natin yung mga disenyo ng ating mga spaces, converting them sa pagiging mga green spaces, Yung mga magsasaka natin sa kanayunan na namumroblema na dun sa kanilang tumatabang na lupa. Pwede po nating palusugin natin uli ang ating lupa
sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng kanayunan at saka ng kalunsuran, yung mga basurang na compost sa kalunsuran ay madadala sa kanayunan at siya magpapatabang muli ng lupa. Yung isang pagbisita natin sa Taiwan, ang naipakita sa atin dun sa isang expo ng mga gardens, vertical ang mga gardens nila. Hindi na talagang Ibig sabihin, Sasabihin yung mga natin pader nila, Oo. punong-puno ng spaces kung paano ito lalagyan ng halaman. Oo, yung sinasabi po natin na vertical na pagkahalaman, sa halip na sa lupa na palapad ang ating pagtatanim, halimbawa, magtatayo ka ng series ng mga wires pong ganun, tapos may mga maliliit na pots, at yun ang tinatam ng isa-isa, at siyang pinalalaki at pinaglalago ng mga tao. Ganun na yung mga fences nila doon Ganun na yung mga fences Sisimulan ko ang aking garden fence. Bigla ako na-inspire. Oo. Kaya po kung may araw po tayo, meron po tayong tawag. Ang grupong Sibat daw ay may rooftop garden sa barangay Bagong Parang may Silang. kilala ako dyan. Sa Caloocan. Siyempre. Di ba? Maraming salamat doon sa information, Di ba? Ayan, ako, wala na tayong oras, Jonel. At sigurado naman, hindi naman natin ine-expect na matatapos natin yung talakayan ng tungkol dito sa pag-manage ng ating kalikasan sa isang pagpupulong lamang. Kaya, syempre, bantayan po niyo muli kami sa darating na Lunes sa isang linggo dahil napaka-importante po ng ating tatalakayan at magiging bisita po natin ay walang iba kundi yung mga miyembro o delegado mula sa Pasig River Rehabilitation Commission. Ayan. Jonel, anong huling masasabi mo para sa araw na ito, para sa ating mga Siguro magandang pagpapatuloy ito ng mga gawain na kailangan marami pa tayong dapat gawin yung pagkakaisa mula sa tatlong batayang sektor, sa gobyerno, sa pribadong sektor, tapos yung komunidad, kailangan pa nating i-strengthen dahil talagang napakalaki ng challenge. Nabanggit mo nga kanina, 420 na kailugan yan, tapos yung 10 dyan, medyo critical na at sinasabi nila mamamatay na or patay na nga yung iba. So, malaki talaga yung problema sa usapin pa lang ng tubig ng kailugan. Isa dyan sa nagko-contribute nung pagkamatay niyan, siyempre yung pollution, hindi natin maayos na pamamahala ng basura. Na samantalang yung basura, pag titingnan natin, ay halos wala namang patapon dyan. It's either nabubulok or nare-recycle. So siguro pakatandaan natin na may pera dyan, may resources dyan, pwedeng ito rin yung mag-solve ng natin, kakulangan sa kita at hanap buhay. So yun. Tita Met? At ipagpatuloy natin ang mga gawain sa pamayanan. Ito lang po ang sagot sa napakarami nating problema. Ini-imagine po ba natin yung 70% na mga maralita? Pagkakataon na natin ito, gawin ang ating mga programa, at isulong natin ang ating pag-empower sa ating mga pamayanan para naman sa ganon, mapagdesisyonan din nila ang malaki nilang ambag sa ikahuhusay ng ating kapaligiran. At ito po ang si Joe Santos na nagsasabing malayo man o malapit po tayo sa mga ilog. Tungkulin po natin na protektahan ang ilog dahil ito ay kasama sa ating kasaysayan, kasama sa ating kultura at sa ating buhay pamayanan hanggang sa darating pang mga panahon. Salamat po at hanggang next week. Bye-bye po. Kasaysayang hitik ng mga pangyayaring sa ilog na kaugnay. Diway silid ng alaalang pagdaloy ng ilog ang kapantay. Sa pag-inog ng mundo, dumaloy ka, ilog ng kasaysayan.